special mention, Kati Burso. Oh, napahiya ka na naman. Bugok ka At kasi. maaari po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Just reminding everyone of the one question, one follow-up guideline. Eden Santos, Net 25. Good morning. Hello. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, ano po. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Follow-up lang po. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. Salamat po. Thank you. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Si DILG Secretary Remulla po says that he will ask President Marcos for authority to suspend classes tuwing may bagyo. Sabi po niya, mas madaling mag-coordinate pag sa DILG daw po magagaling yung suspension ng classes. Ano po ang masasabi ng Pangulo tungkol dito, and does the palace see the wisdom behind this? Sa ngayon po ay wala pa pong opisyal na sagot ang ating Pangulo patungkol sa suggestion po ni Secretary John Vic Remulla. At ito po ay pag-aaralan dahil kung ito naman po ay makakabuti sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Pero as of the moment, ang kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspension ng klase, yung po muna mananatili. Pero so far po, may nakikita pa po ba kayong areas of improvement, particular dito sa polisiya na ito, or yung kung paano po nagsususpend ng klase yung mga LGUs at ang mga paaralan? Lalo na po may mga magulang pa rin na nagre-reklamo na minsan nasa school na yung bata saka palang magsususpend ng klase. Mas maganda po natin itanong ito sa mga liderato po ng mga LGUs. Kasalukuyan po kasi at paminsan-minsan medyo hindi rin po agad yata na ibibigay sa kanila yung mga information para po sila makapag-decide agad. Pero sa pamamagitan po ninyo at ng Taong Bayan, kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspende ang klase, dapat po talaga na mas mabilis para hindi pa po nakakalabas ng mga bata at mga magulang, hindi na po naiipit kung nagkaroon man ng baha o traffic. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Panahon na po Tama po, ng di ba? tag-ulan at may mga bagyo na rin tayong inaasahan. Kasi So yung iba gaano po ba LGU kahanda masyadong ang gobyerno mabagal. para tugunan ang mga hindi inaasahang epekto dulot ng mga pag-ulan, pagbaha at mga posibleng bagyo na rin na paparating? May direktiba po ba si Pangulong Marcos doon sa mga concerned agencies and sa mga local government units? Yes, totoo po yan. Papanahon na po talaga dahil ngayon ay Hunyo at nararamdaman na po natin ang tag-ulan. Kagabi lamang po ay malakas ang ulan sa aming lugar. Sa inyo siguro ay malakas din ang ulan. Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo-lalo na po dito sa Metro Manila. Ayon nga po sa MMDA, meron na po sila na 23 priority esteros sa NCR gamit ang makabagong equipment o mga machinery para po ito malinis ng agaran, ito mga estero po. At maliban po dyan, pinag-utos din po sa DOLE at saka sa DPWH. Bakit po? Dahil po maaasahan po natin yung mga tupad beneficiaries na tumulong sa paglilinis ng ating mga estero. At para naman po sa MMR, or rather MMDRRMC, kailangan po yung local disaster offices ay maging handa bilang first responders sa mga ganitong klaseng mga pagkakataon. At pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness
measures ng bawat lokal na pamahalaan. At pinag-iigting na rin po ayon sa DILG at babasahin ko po, activation of emergency operation centers, evacuation preparedness, updated contingency plans, community drills and exercises, at ang enforcement of no-build zones. So asahan po natin ang mga susunod na mga hakbang ng ating mga opisyal para po mas maging handa pa sa mga darating na panahon. Mensahe na lang po ng gobyerno ng Malacanang sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga lugar na prone po na daanan ng bagyo at mga pagbaha. Asahan niyo po ang gobyerno nakikilos para sa inyo, pero sana rin po, kumilos din po kayo para sa taong bayan. Iwasan na po natin magkalat, magtapon ng mga basura sa mga lugar na mas madalas na bahain. Tama. Minsan po tayo rin po ang nagiging dahilan kung bakit mabilis bumha sa ating lugar. So, Totoo yan. maglinis po tayo. Huwag po nating itapon ng basura ng walang responsibilidad. Yun lang po. Sana po makatulong tayo sa bawat isa. Maraming salamat, Yusek. Christian Yosores, DZMM. Magandang umaga po, Yusek. Kahapon po may panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness si alias Totoy doon po sa kaso ng mga missing sa Bungero, and may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Meron po bang panibagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya kaugnay po ng investigasyon dito? Ito naman po ay trabaho po ng DOJ at ng ibang law enforcement agencies po natin. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bungeros. Follow-up lang po. Bukas po ba ang Pangulo sa possibility na ituring na state witness itong si alias Totoy? Depende po to sa makikita po ng DOJ, i-evaluate po ang testimony niya, at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila, at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang at paninindigan na sabihin ang katotohanan. Related question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning po, Yusek. Ma'am, may mga information na itong si alias Totoy, si Julie Dondon Patidongan ay tumakbong mayor po sa Barobo, Surigao del Sur under Partido Federal ng Pilipinas, which the President chairs. May nababanggit po bang information or kilala po kaya personally ni Pangulong Marcos itong si Patidongan? Sa ngayon po, wala pa pong nakakarating sa atin patungkol sa ganyang issue. Hindi bali po, ipaparating po natin sa Pangulo para po maging aware din po siya. Thank you, ma'am. Kathy Valiente, Manila Times. Good morning, Yusek. Yusek, an anti-political dynasty has been reintroduced po sa 20th Congress. Ano po ang latest stance ng Pangulo regarding political dynasty po? Siguro po mas maganda kung maibibigay nila ang pinakadetalye at buong nilalaman ng bill na ito, dahil mahirap po sa ngayon na mag-oo o mag-hindi ang Pangulo. Mas maganda pong maibigay yung pinakadetalye, dahil maaaring magandang maidulot nito sa ating bansa. At tingnan po natin, basta po ang Pangulo naman ay para sa bansa at para sa mga leader din naman, mga official na gusto rin naman maglingkod. So dapat balanse ang lahat. Pero ma'am, will he support such a law given na the President himself comes from a political family po? Titingnan po natin. Hindi nga po natin agad masasabi kung magsusuporta ba siya o hindi siya magsusuporta. Depende po sa nilalaman ng bill mismo. Kenneth Pasyente, People's Television. Hi ma'am, good morning. Ma'am, naghain po ng panukalang batas si Senator Ping Lacson na layong i-regulate po yung paggamit ng internet ng mga minors dahil sabi po niya batay sa pag-aaral ay posible po itong magresulta sa mental health issues. Ano po yung pananaw dito ng palasyo po? Muli, kung ano yung makakabuti sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung ito po talaga ay magkakos ng mental health issues, sususugan din po ng Pangulo yan at
makakakuha siya ng suporta. Basta po ito'y para sa taong bayan at lalong-lalo na para sa kabataan. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. President Marcos expressed openness to legalizing divorce when he came to office, but he urged that the process should not be made easy. May we know po kung yung position ni Presidente sa isyong ito ay pareho pa rin o nagbago na? Dahil nung nakaraang Kongreso po, ito ay naaprubahan sa Kamara pero hindi lumusot sa Senado. Ngayon po, na-file na ulit yung bill. Sa ngayon po ay wala pa pong klarong stance ang Pangulo patungkol sa divorce bill. Sabi nga po natin, mas maganda po talagang makita kung ano yung nilalaman ng provision sa sinabi nating divorce bill. Dahil sa ating pagkakaalam, ang karaniwan doon sa mga provisions or sa mga dahilan para i-approve ang legal separation ay sinama nila para maging dahilan na rin para mapawalang bisa ang kasal. Hindi lang through legal separation. So, mas magandang maaral kung papaano ito. Dahil tandaan po natin, kahit po ang simbahan naman po ay nag-aalaw ng annulment. Kaya may tinatawag tayong church annulment. Dahil ang simbahan, kahit po ang simbahang Katoliko, ay naniniwala na may mga pagkakataon na ang dalawang mag-asawa, kung hindi na po talaga kakayaning magsama, ay dapat na pong paghiwalayin. Kaya po may tinatawag tayong mga church annulment. So, tingnan po natin at kung ano po ang muli, kung ano ang magiging maganda para sa taong bayan. Pero mas maganda po sana, at yun din po ang nais ng Pangulo na mas paigtingin natin ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Mas palawigin natin na mas marisolba ng bawat mag-asawa ang kanilang problema para maayos ang kanilang pamilya. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanilang mga anak. May chance po ba na suportahan niya ito ngayong 20th Congress? Depende po. Muli, kapag ka po maganda yung provisions at makikita rin po natin na ang bawat simbahan ay umaayo na ito ay dapat at nararapat, maaari po itong bigyan ng magandang tugon ng Pangulo. Clazel Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. 20 pesos a kilo of rice is now available to more areas. However po, farmers worry that it could affect traders buying price of palay at i-justify po ng mga traders yung pamamarat. How will the government respond to this at warning po sa mga traders na magta-take advantage sa mga magsasaka? Salamat po. Yan po ang ginagawa yatang dahilan para ng mga traders para bumili ng mas mura na palay mula sa mga farmers. Yan po ay walang katotohanan ayon sa DA dahil mas bumibili sila ng marami at bumibili sila ng mas marami na palay na hindi makakaapekto sa presyo pagbili ng NFA sa mga farmers. So, ang panawagan po ng gobyerno at ng pamahalaan, ang mga farmers na nakakaranas ng ganitong klaseng pagtrato ng mga traders at gusto nilang murang bilhin ang mga palay dahil ginagamit nilang excuse itong 20 pesos na programa ng Pangulo. Sabihin lamang po sa amin, sa DA, sa DILG, sa DOJ, at kami po ang magdidemanda sa mga traders na umaabuso. Muli, sa mga farmers natin, sa mga magsasaka natin, huwag po kayo matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Maaari po kasi ito maging kaso na economic sabotage. Kaya wag po kayong mag-atubili na magsumbong sa amin. Finally, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, base sa inilabas na country classifications ng World Bank, nananatili ang Pilipinas sa kategoryang lower middle income. Ito'y sa kabila ng target na maging upper middle income ang Pilipinas ngayong taong ito. What does the palace have to say about this at ano kaya ang naging pagkukulang at bakit ganito naging resulta? Okay, inaamin po natin sa ngayon ay hindi pa po natin natutulay ang papunta sa upper middle income status. Pero maganda naman po ang nagiging progreso ng ekonomiya dahil sa gumagandang gross national income per capita simula 2024.
Pero muli, pag-iibayuhin pa rin po ng pamahalaan para po kung ano man ang ating ninanais ng Pangulo para po sa ating ekonomiya at para sa taong bayan, pipilitin po natin itong maabot. Kahit po siguro mayroon pang mga kondisyon Bigyan natin globally. Okay. Bigyan lang natin ng komento. Ano? So, yung tanong na yan ni Ivan Merina, usually nakikita ako, no, kaya yan. Kaya po na ang Pilipinas ay maging tumaas po, no, yung hindi yung ganito na lower income, no? At least nasa middle man lang tayo, kalagitnaan. Kasi ngayon, nasa lower eh. So, at least maging middle man lang. Kaya pong gawin yan. Kayang-kaya. Kaso, sa ilang dekada, sa ilang mga administrasyon na dumaan, alam naman natin na grabe ang nangyari sa Pilipinas. Napabayaan, talagang behind tayo sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia. So, hindi po magagawa sa isang termino ng Pangulo na 6 na taon para agad-agad ay maging middle class, no? maging middle upper man lang, no, mga kaibigan, ang income ng mga Pilipino. So, siguro, mga kaibigan, sa tingin ko, kailangan ni BBM ng another termino. Isa pang termino. At natitiyak ko sa inyo, kung mabibigyan ang Pangulo natin ng isa pang termino, maaring magawa niya yan. Kasi ganyan po eh, ang Pangulo natin magaling eh. Nagawan nga niya ng paraan ng 20 pesos na bigas na sabi ni Sara Duterte, imposible. Nagawa nga niya yung mga medyo imposible na mga major na mga infrastructure katulad na lang ng Metro Manila Subway na hindi kinaya ni Duterte. Peruin mo tinarget yan ni Duterte, no? Na magawa sa administrasyon niya. Pero ano ang nagawa ni Duterte? Groundbreaking lang. Diba? So, hindi po kasi niya kinaya. Dahil sobrang dami po ng problema para maitayo ang Metro Manila Subway. Andyan yung problema sa mga right of way na ang mga nadadaanan ng Metro Manila Subway ayaw talagang ibenta yung kanilang lupa. So, ang daming problema dyan. Napakarami ng struggle ng gobyerno sa Metro Manila Subway. Pero kita mo ngayon, 50 to 60% complete ang Metro Manila Subway. Ganyan kagaling ang ating Pangulo. Guys, ang daming nagawa ng ating Pangulo na kumbaga na-reforma niya ang mga sistema ng gobyerno. Halos sa lahat, mga kaibigan, pati yung ating digital backbone. Mga kaibigan, no? Meron na tayong digital highway, no? Fiber highway. At pati yung mga remote, mga areas na mga remote na hindi talaga nagkakaroon ng mga kuryente. May kuryente na ngayon. May internet na ngayon. Iba po ang Pangulo natin, mga kaibigan, ngayon. Iba ang Pangulo natin, BBM. Talagang may political will at talagang siya po ay determinado para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Kaya ang masasabi ko, pag binigyan ba natin ng isa pang termino ang ating Pangulong BBM, magagawa niya. Magagawa niya na ang Pilipinas ay maging middle class income. Hindi na lower, kundi middle. Nasa kalagitnaan na tayo, di ba? So, another term para sa ating Pangulo kung talagang gusto nating maabot yan, no? So, isa lang po ang pwede nating gawin. Amyendahan ang Konstitusyon ng Pilipinas at ibalik po natin yung dating
provision, dating batas na ang Pangulo ay pwede pang tumakbo, pangalawa, pangatlong termino, at pang-apat. Kasi kapag magaling ang Pangulo, dapat uulit-ulitin yan. Uulit-ulitin dapat ang kanyang termino para mas marami pa siyang magawa. Hindi po sapat ang 6 na taon sa isang napakagaling na Pangulo. Tamo, 3 taon pa lang ng dami niyang nagawa. E paano pa kaya kung bigyan siya ng isa pang termino? Hindi mas lalong marami siyang magagawa. Oh, grabe, maunlad na ang Pilipinas kapag nangyari yan. Diba? Mga nangyayari ngayon, dodoblehin pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan para po mas maabot natin ang ninanais na maitawid natin ito sa pagiging upper middle income status. Meron po bang gagawing tweaks ang gobyerno sa mga plans and programs to prop up the economy? And is the Marcos administration still confident that we can realistically achieve this goal within its term? Nakalimutan ko kanina. Yes. Upper Lagi middle pong class positibo ang income. Pangulo, pati ang economic team, pati ang buong administrasyon. So, kakayanin natin yan. Yung tweaks po, if any, what can you tell us about what the government aims to do to achieve this? Kakusapin po natin, in particular, economic team, para po mabigay natin sa inyo ang detalye patungkol dyan. Sorry ma'am, idadagdag ko lang, related naman do sa tanong ni Pia, tungkol sa pagsususpindi ng klase. Sa isang banda, of course, nais po ng mga lokal na pamahalaan na maging ligtas sa mga mag-aaral. Pero sa kabilang banda, meron ho tayong education crisis, and sometimes you get concerns na bakit mayat maya naman walang pasok, konting ulan, walang pasok, mainit, walang pasok. At one day out of school is one day less of learning. So paano ho kaya dapat balansehin ang pagsususpindi ng klase? Okay, siguro pag-uusapan ito dahil minsan ang klima, ang typhoon ay hindi natin talaga ito na pre-predict basta-basta. Siguro dapat makausap din natin ang DepEd kung if ever magkakaroon ng no classes, magkaroon din muli ng online classes on that particular day. Maganda pong magiging suggestion yun. Salamat. That was the final question. Thank you, MPC. Yusek Claire. Mga ongoing road projects sa Mindanao, ininspeksyon ng Department of Finance. Siniguro ng Department of Finance na maayos na nagagamit ang pondo ng taumbayan sa mga makabuluho mula sa kaban ng bayan ay mapupunta sa mga infrastructure projects na may malaking impact sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, dapat ay mabilis ang pagkakagawa ng mga kalsada at tulay upang agad itong mapakinabangan ng karamihan. Binisita ng DOF kasama ang DPWH at ADB ang RT Lim Siocon Road na bumabagta sa Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Norte. Tinaguriang Economic Growth Corridor ang nasabing proyekto dahil inaasahang mapapabilis nito ang economic development sa 2 probinsya at buong Mindanao. Nasa 24.6 kilometers ang kabuuang haba ng ginagawang kalsada, kabilang ang 6 na bagong tulay. Sa ngayon ay nasa 95% completion na ito at inaasahan namang mabubuksan na sa publiko sa darating na Setyembre. Mabilis na daloy ng mga produkto, pasahero at serbisyo publiko ang maaasahan ng mga mamamayan sa pagtatapos ng proyekto. Patunay lamang ito ng pagtupad ng administrasyon sa pagpapaunlad ng bayan, walang rehiyon ang maiiwan. Goodbye, gutom! Iyan ang sambit ng mga residente ng Barangay San Isidro, Pampanga dahil sa pagbunga ng kanilang community garden. Patuloy ang pag-unlad ng 7,000 square meters na barangay community garden sa pangunguna ng Proyekto Lawa at Project Binhi ng DSWD. Tumungo si Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Barangay San Isidro para kumustahin ang mga beneficiaries at samahan sila sa pagtatanim. Nilalayon ng mga proyekto na ito na gawing self-sufficient ang beneficiaries at matuto sila ng tamang paraan ng pagtatanim ng gulay. Sa ganitong paraan ay masisiguro ng buong barangay na may laman ang bawat hapagkainan.
Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na kada pamilyang Pilipino ay may sapat na masustansyang pagkain sa araw-araw. Dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat pamilya ay mahalaga. Ang hakbang tungo sa masaganang at mas maunlad na pamumuhay ng Pilipino. At bago po tayo magtapos, isang Israel update po mula sa DMW. Sa kasalukuyan, yan po ang pinaka-update as of July 2025. Magkakaroon po muli ng repatriation. Batch 38-A, aasahan po na makabalik sa Pilipinas. Ito lang pong July 3, 8 OFWs. Batch 38B sa July 4, 13 OFWs. At Batch 39 sa July 6, 25 OFWs. Tandaan po natin, nagkaroon na po tayo ng 26 na na-repatriate na mga kababayan natin. At ang 195 ay nagkakaroon pa po ng pagdadalawang isip kung sila po ay babalik sa Pilipinas. Pero tandaan po natin, nakita po natin sa ating screen, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan ay makikita po. Kaya po ang sinasabi na walang ginagawa at walang plano ang pamahalaan patungkol sa ating mga kababayan in relation to the Israel-Iran conflict, iyan po ay isang malaking kasinungalingan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Humina ang internet. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Ganda naman ng damit niya. Grabe, palaging ang ganda-ganda ng damit ni Atty. Claire. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ganda ng Benting bigas, mayroon na sa palengke. Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Zapote Public Market para pangunahan ang official launch ng benting bigas mayroon na sa mga pampublikong pamilihan. Alinsunod ito sa pangako ng Pangulo na palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program ng administrasyon. Diin ang Pangulo, hangad ng gobyerno na magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Mula noong nagsimula ang 20 pesos rice rollout noong Mayo, nakakabili na ng mura
at dekalidad na bigas ang mga senior citizen, solo parents, PWDs at mga miyembro ng 4Ps. Ngayon naman ay sisimula na ang rice rollout sa mga public market para mas marami pang kababayan natin ang makinabang dito. Upang mapanatag ang ating mga magsasaka, siniguro ng Pangulo na hindi bababa ang kanilang kita dahil may pondo ang gobyerno para dito. Pinapalakas din ng 20 pesos rice program ang suporta sa partner farmers dahil pwede nang direktang magbenta sa merkado. Wala nang middlemen at mababawasan pa ang kanilang post-harvest losses. Inatasan naman ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na palawigin, patatagin at palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program. Itutuloy ng DA ang nasimulan na ugnayan sa mga LGU para mas marami pang palengke ang makapagbenta ng dekalidad at abot-kayang bigas. Magbibigay naman ng DSWD ng listahan ng mga lugar kung saan maraming kababayan natin ang makikinabang sa rice rollout. Lalo sisiguruhin naman ng DILG na maayos ang pagsumite ng accomplishment reports ng mga LGU ukol sa pagpapatupad ng programa. Nakaranas ng ganitong may 20 pesos na kilo ng bigas. Maraming salamat po. Yan, BBM. Kaya kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumura na bigas. Maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Siyempre, makakagaan sa gastusin. Malaking tulong sa kagaya ng mga senior citizen, PWD, tsaka mga senior parents. First time po. Mga nakaharang na sasakyan sa fire station sa Makati, inaksyonan ng DILG. Serbisyo publiko ang unahin, hindi ang sarili. Yan ang babala ng DILG sa mga kawani ng gobyerno. Ito'y matapos ma-relieve sa pwesto ang ilang opisyal ng Makati Fire Station nang makitang nakaharang ang kanilang mga pribadong sasakyan sa fire truck bay ng nasabing stasyon. Kasunod ito ng sinagawang surprise inspection ni DILG Secretary John Vic Rimulya upang siguruhin na ang maayos at malayang makakadaan ang mga emergency vehicles kapag kinakailangan. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagandahin pa ang performance ng lahat ng opisina ng gobyerno sa buong bansa. Bawal ang patulog-tulog sa serbisyo. Lahat dapat nagtatrabaho. Ayon kay Secretary Rimulya, kapabayaan ang ginawang ito ng mga opisyal ng Makati Fire Station. Dagdag ng kalihim na buhay ang nakataya kung maaantala ang pagresponde ng mga bumbero at ambulansya dahil sa mga nakahambalang na sasakyan. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, good morning, Yusek. Yusek, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita, pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanila magiging tugon. But as a follow-up lang po, ma'am, no, given this move by the Chinese government, parang nagbibigay rin po ba to? Does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue? Kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila. Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik
at hindi nila ito mapagbabawalan ng ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Last follow-up na lang po on this matter. Pero wala pong balak si Pangulong Marcos to summon Chinese Ambassador Wang Zilian or Chinese officials to read this decision. Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Christian Yosores, DZMM. Good morning po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulo yung mga recent developments after po lumutang ng witness na si alias Totoy? Base po sa reports, may ilang pulis daw na dawit doon sa pagdukot at pagkamatay ng mga sabongero. Ano po ang tungkol dito? Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ, ay meron pong 4 na witnesses na maaaring tumulong, pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng kasong ito. One follow-up lang po. May mensahe po ba ang palasyo sa hudikatura after din po may lumabas na report na sinasabing masyadong makapangyarihan yung mastermind and can influence even the Supreme Court? Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At ito'y masisolusyonan, rule of law. Sam Medenilla, Business Mirror. Ay, good morning, ma'am. Magfa-follow up lang po kami regarding po dun sa negotiations ng Philippines with the US regarding sa US reciprocal tariffs. Sa ngayon po, sabi po ay ongoing pa rin ang negosasyon at hindi pa rin po kami makakapagbigay ng anumang detalye patungkol po dito. Pero asahan po natin kung anuman po ang magiging solusyon dito or rather resolution dito. Ito po ay para po sa kabubuti ng ating bayan. Follow-up lang po. Bali, prepared po yung government sa either scenario? Kung i-retain or itataas or ibababa sa tatlong scenario po kung sakali? Ano't anuman po ang mangyari dito, kailangan po ang bansa ay handa. Kaya po ang Pangulo natin at ang economic team ay lagi pong pinag-aaralan ang mga patungkol dito. Okay, thank you po, ma'am. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the PN being separated from his children. He was forced to live under the Di daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po sanang sagutin ito